lumihis, ano? Pero tingnan natin, with this development, sabi nga natin na Venus, no? 24/7, nandito pa rin po kami habang kayo po ay nag-enjoy dyan sa inyong pag-celebrate ng Pasko. Ay nandito po kami upang i-monitor sa inyo ang nangyayari dito sa Tropical Storm Nina. So, back to you. Okay, thank you very much, Dr. Dalida. Sir, joining the panel is of course Engineer Roy Badilla, the OIC of the Hydromet Division, and Mr. Renito Paciente, the Chief of the Weather Forecasting Section. So, to present to us po, the update is we have Mr. Christopher Perez. Magandang umaga po sa kanila. Nandito po tayo para sa update hinggil nga sa severe tropical storm na si Nina. Para po sa kalaman ng lahat, nagpalabas na po tayo ng severe weather bulletin alert status kaninang madaling araw pa po. At ang nilalaman naman po ng i-release natin ngayong alas 11 ng umaga ay babanggatin po natin sa presentation na to. So, patuloy nga pong kumikilos ang severe tropical storm na si Nina palapit ng ating bansa at makikita po natin yung cloud organization. Mas maganda na po at mas organized na yung mga convective clouds nito kumpara nung first time nating nagpa-press conference. Nasa severe tropical storm category na po ito at kaninang alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 790 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay po nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 105 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At ang pagbugso naman ay posibleng umabot nga hanggang 130 kilometers per hour. Ito po ay inaasang kikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Pinapakita po natin dito yung forecast track ng ating severe weather bulletin na inisyo nga ngayong alas 11 ng umaga. This forecast track is based from the data as of 8 o'clock this morning. Mapapansin po natin na dito sa may bandang area na to, ito nga yung current location ng bagyong si Nina. At para ma-visualize natin mga kababayan, ano ba yung tatahakin itong pagkilos sa within the next 3 to 5 days. 24 hours po ay nandito pa siya sa may bandang Philippine Sea pa rin po, palapit na silang bahagi ng ating bansa. 48 hours, that would be Sunday, 8 a.m. ay ito nga, halos malapit na siya dito sa may bandang Bicol region. Then by Monday, posibleng nandito siya sa may bandang northern part ng Bicol region, Quezon, province of Quezon area. And then by Tuesday, nakalagpas na ng ating landmass. And Wednesday ng umaga ay nasa boundary na po ng ating area of responsibility. So possible po ng Wednesday ng hapon or gabi ay tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility. Now, yung pinakikita po nating next slide is a compilation of the different tracks of the different meteorological agencies worldwide. Base na rin po sa mga datos na nakalap kagabi at kaninang madaling araw. Kung mapapansin po natin, halos same pa rin po yung pinakikitang senaryo as with the previous forecast track of these other agencies. The weather disturbance is likely to affect generally the central and southern part of the country, or central zone, southern zone area, as well as portions of Visayas area within the next 3 to 5 days. Ito naman binatawag nating Weather Research Forecast Model na nagpapakita ng pagkilos ng bagyong si Nina and as well as the associated rainfall. Yung kulay pula po, yun yung tinatayang nating moderate to heavy rains na karaniwan po nagdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Makikita natin yung pattern hanggang sa last slide na talagang it is generally expected to bring moderate to heavy rains over most parts of southern Luzon, sama na rin po natin Metro Manila, and some portions of Visayas area, and likely some portions of central Luzon also. Now, prinat po natin dito yung forecast ng rainfall lamang na lagpas 100 mm. Kasi ito yung nakikita natin na talagang grabe ang epekto pag bumuho sa ating lokalidad, no? So, ang forecast para sa Sabado, makikita natin in terms of 100 mm rainfall ay wala naman. Pero may possible na paulan dyan, less than 100 mm lang po. Same as sa December 25 ng umaga at pagdating naman ng December 26 ng umaga, iyon nga, itong eastern section ng southern zone likely to experience 100 mm of rains or more. Now, sa bawat probinsya ay tinala din natin yung quantitative forecast. Makikita natin yung amount. This is the forecast for Friday. Ang pinakang highest lang po so far
base sa forecast is around less than 20 millimeter. Dahil napansin naman po natin sa ating satellite imagery, napakalayo pa ng bagyo sa mga oras na ito para magdulot ng paulan sa anumang bahagi nating bansa. Subalit, habang kumikilos po ito palapit ng ating bansa, this would be the forecast for Saturday, although less than 20 millimeter din po yung 24-hour forecast ng WRF for Saturday. But take note, sa linggo po, na binanggit nga natin na posibleng tumama dito nga initially sa may bandang Bicol region, yung maximum na paulan, nag-range po ng more than 100 millimeter na forecast rainfall. Karaniwan po ng areas na to ay nandito sa may bandang Southern Luzon area, particularly sa Quezon at Bicol region. So itong forecast ng model up to Sunday only, posible pa pong madagdagan ito sa mga darating na araw habang patuloy ngang lumalapit ang bagyong Sinina dito sa ating bansa. At ito naman po yung areas na initially we have coordinated with the National Disaster Risk Reduction Management Council, yung mga areas na dapat maghanda sa pagdaan ng bagyong Sinina. Mapapansin nga natin, hindi lamang Southern Luzon at portions of Visayas ang pinaghahanda, as well, maging itong portions of Central Luzon and some province over Northern Luzon ay pinaghahanda rin po natin dahil ina-anticipate po natin na posible pang lumawak yung sakop ng bagyo sa mga darating na araw. At ano po ba inaasahan natin sa paglapit at pagdaan itong bagyong Sininas dito sa ating bansa, particularly this coming weekend? Ang bagyo pong Sinina, currently severe tropical storm category, ay posible pang maging isang typhoon bago po maglandfall dito sa may bandang Bicol region, either by Sunday afternoon or evening, December 25, sa araw po mismo ng Pasko. Ngayon, in terms of tropical cyclone warning signal, posible po tayong magsimulang magtaas ng warning signal mamayang hapon or mamayang gabi. Initially, dito po muna sa may bandang Bicol region, Samar area, dahil may kalayuan pa ang bagyo. Pero habang nagdaraan po ang mga araw at oras, posibleng madagdagan yung areas na magkakaroon ng warning signal. But initially, later this afternoon or evening, expect warning signal to be hoisted over the Bicol region and Samar area. Ngayon, kakibat ng bagyo, yung pinakita po natin, moderate to heavy rains which may trigger flash floods and landslide along Nina's path. At may malalakas din po itong hangin na posibleng sumira ng iba't ibang uri ng istruktura, mag-uproot ng mga halaman, etc. etc. At habang lumalapit po ito, posible rin magdulot ito ng storm surges sa ilang coastal areas. Initially, dito po muna sa may bandang Quezon, Bicol region, Samar area. Yung unang areas po na tatamaan ng bagyo. And as the Nina progresses or traverse the rest of the country, we expect more areas to experience some storm surges, coastal areas po. Sea travel is risky po dahil na rin po panahon ng amihan at may bagyo pa tayong minomonitor at lalapit nga ng ating bansa. Inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakalon ng mga karagatan sa paligid ng Hilaga at gitnang Luzon, ganun din sa mga areas na posible ngang magkaroon ng tropical cyclone warning signal. So sa mga kababayan po natin na babiyahe or pumapalaot, ay pinapayon po natin. Lahat po actually ng mga kababayan natin ay pinapayon nga na patuloy na magtabay sa update natin sa Bagyo Sinina. At kung magpapatuloy sa forecast movement and direction natin, posible nga pong by Wednesday ilalabas na ito ng ating area of responsibility. Yun lamang po, usual, you can check our updates also online, official website, Pag-asa website, www.pagasa.dost.gov.ph. Follow our official Facebook and Twitter account, and you can call our hotlines 24/7 para pwede po silang mag-inquire sa forecast natin or status ng bagyong minomonitor natin. Yun lamang po at magandang umaga. Alright, thank you very much, Mr. Chris Perez, our tropical cyclone forecaster. At yan po ang naging briefing ng Pag-asa ukol sa severe tropical storm Nina. Para sa iba pang balita, bisitahin lang ang aming websites at official social media accounts. Tutok lang dito sa GMA News TV. Para oras-oras, alam mo, ako po si Mav Gonzalez. Magandang umaga po.